ang concern ko for every crisis, hindi lang itong crisis na to, for every crisis, mahihirapan mag-respond meaningfully ang government natin dahil nangyari itong oil crisis na to na mahina na ang ekonomiya dahil walang investments tapos napakalawak at saka talamak ang corruption. So, ganyan ang nangyayari ngayon. Kaya bang i-absorb ng gobyerno, Ma'am Cora? Halimbawa, pag payagan yung hiling ng nakararami na bawasan, lalong-lalo na yung VAT kasi ito pong krisis naman hindi lang naman po iisang sektor ang apektado nito. Lahat po, no? Lahat ng gumagamit po, no? Pati yung mga kasi tumataas din ng bilihin sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya marapat na makakabenepisyo lahat mula sa pinakamababa hanggang sa middle class lalo din, no, na siyang nagbabayad malimit ng buwis, no. 10% ang gusto na ibaba doon sa VAT sa lahat po ng mga produkto. Kaya bang i-absorb lang ito muna? Kasi na-absorb nga nila during corruption yung trilyong pisong nawala. Ito, mas makikinabang lalo yung taong bayan. Kaya kung kaya. Kaya lang mangungutang ang gobyerno. Ngayon, ang utang ng gobyerno, 18 trillion. Di ba? Ngayon, yung public deficit or fiscal deficit ng gobyerno last year was 1.8 trillion. So this year, dahil mas mataas yung budget, so magiging 2 trillion yung deficit. So ibig sabihin yung utang mo dadagdag ng 2 trillion. So magiging 20 trillion na instead of just 18. So yung worry ko is for the long term kasi habang nangungutang ang gobyerno, lumalaki ang utang ng bawat Pilipino, pati yung mga bagong panganak. Utang na yan. So right now, ang utang ng bawat Pilipino is about 153,000 pesos on a per capita basis. So gusto niyo pa bang dagdagan yan? Kaya ganyan hindi nila kasi walang flexibility. Actually, ang concern ko for every crisis, hindi lang itong crisis na to, for every crisis, mahihirapan mag-respond meaningfully ang government natin dahil nangyari itong oil crisis na to na mahina na ang ekonomiya dahil walang investments tapos napakalawak at saka talamak ang corruption. So, ganyan ang nangyayari ngayon.